Luka Doncic may plano na sa pagbabalik ng regular season. Malaking benepisyo ang makukuha ni LeBron kasama si Luka. Warriors magkakampiyon ngayong taon, nag-react si Curry. At Steph may 3 salita kay Tatum matapos ang All-Star MVP snub. Ang Los Angeles Lakers ay may nakahandang plano para sa kanilang superstar na si Luka Doncic pagkatapos ng All-Star break. Matapos talakayin ni LeBron James ang epekto ni Doncic sa Lakers at ang kanyang hinaharap, iniulat na isinasaalang-alang ng Los Angeles ang pinakamabuting paraan para sa pangmatagalang kalusugan ni Doncic habang dahan-dahan siyang ini-integrate sa team. Ayon kay NBA insider Mark Stein, mananatili si Doncic sa minutes restriction kapag ipinagpatuloy ng Lakers ang kanilang regular season ngayong linggo. Tinututukan ng Lakers na mapanatili si Doncic sa ilalim ng 25 minuto sa kanyang unang 2 laro suot ang purple at gold at inaasahang ipagpapatuloy ang maingat na diskarte habang unti-unting bumabalik ang star matapos ang pagkawala ng 19 na laro bilang Maverick dahil sa tinamong left calf strain noong Pasko, ayon kay Stein. Inaasahan ding hindi lalaro si Doncic sa isa sa paparating na back-to-back games ng Lakers. Ang Lakers ay may back-to-back games agad sa Huwebes at Biyernes laban sa Charlotte at Portland, dagdag ni Stein. Pinaniniwala ang maglalaro lamang si Doncic sa isa sa mga larong ito bago bumiyahe sa Denver sa linggo upang harapin ang kanyang matalik na kaibigan na si Nikola Jokic. Bago naman bumalik ang Lakers sa kanilang home court upang harapin ang Mavericks isang linggo mula Miyerkules. Nagposte si Doncic ng 14 na puntos, 5 rebound at 4 na assist sa kanyang debut bilang Laker laban sa Utah Jazz. Nanalo ang Lakers bago nagtala si Doncic ng 16 na puntos, 4 na rebound, 4 na assist, 1 block at 1 steal na pagkatalo sa rematch laban sa Jazz. Nang tanungin si LeBron tungkol sa epekto ni Doncic sa hinaharap ng prangkisa, hindi siya nakapagbigay ng malinaw na sagot. Habang nahihirapan ang mga fans ng Mavericks sa pagkawala ni Doncic, nakatuon si James sa kampanya ng ngayong season at kung paano mapapalakas ng kanilang pagsasanib puwersa ang Lakers. Tinalakay ni James ang trade ni Doncic nang tanungin siya tungkol sa kanyang hinaharap at kung paano ito makakaapekto sa posibleng pagpapalawig ng kanyang 22 taon na career, ayon kay Dave McMenamin ng ESPN. Hindi ko pa ito pinag-iisipan ng ganoon, ani ni James. Ngunit ang excitement na magkaroon ng isang player ng ganoong kalibre, isang generational talent na tulad niya, sa aming prangkisa ay nagbibigay sa akin ng enerhiya. Nasasabik akong makita kung ano ang kaya naming gawin. Sa tingin ko, maaari kaming maging napakalakas sa huling bahagi ng season, pero tignan natin kung ano ang mangyayari. Tinapos ng Lakers ang All-Star break na pang-5 sa Western Conference, kabilang ang impresibong 8-2 sa kanilang huling 10 laro. Sa sumunod na balita naman, sinisigurado ni Golden State Warriors forward Draymond Green na siya at ang kanyang team ay mananalo ng isa pang kampeonato sa pagtatapos ng NBA Finals sa Hunyo. Sa kanyang pag-guest sa TNT's Inside the NBA noong All-Star Weekend, ipinahiwatig ng 4-time champion na ang pagdating ni Jimmy Butler ay sapat na upang itulak ang Warriors patungo sa tagumpay ngayong season. Ibinabalik niya ang paniniwala at naniniwala akong kaya naming manalo ng kampyonato, ani ni Green. Pasensya na, sinabi kong sa tingin ko ay mananalo kami ng kampyonato, pero nagsinungaling ako, dagdag niya, mananalo kami ng kampyonato. Sa totoo lang, ito ang pinakamahusay na paraan ni Green upang ipakita ang kanyang kumpiyansa sa binagong lakas ng Warriors, lalo na pagkatapos nilang makuha ang isang star tulad ni Butler. Hindi rin magandang tingnan kung magsasabi siya na hindi niya iniisip na magtatagumpay ang Warriors lalo na't marami pang laro kabilang ang playoffs ang kailangang pagdaanan. Gayunpaman, ang kanyang matapang na pahayag ay nagdaragdag din ng pressure sa kanya kay Steph Curry at sa buong team lalo na't kailangan nilang malampasan ang maraming hadlang upang maabot ang rurok. Sa kasalukuyan, nasa ika-10 pwesto ang Warriors sa Western Conference. Mayroon pa silang 26 na laro sa schedule kaya kailangan nilang manalo sa karamihan ng mga ito at umasa na ang mga team nasa itaas nila ay malaglag upang makalabas sila sa play-in tournament. Ngunit tila may bagong sigla si Green sa kanilang team. Naniniwala siyang ang pagdating ni Butler ang nagligtas sa kanilang season. Hanggat may laban ng Warriors, sigurado si Green na kaya nilang ipanalo ang lahat kasama sina Curry at Jimmy. Pakiramdam ko ay papunta kami sa maling direksyon dati. Akala naming nahanap na namin ang sagot pero hindi pala,
Ani ni Green tungkol sa pre-trade Warriors. Simula nang dumating si Butler, pumapasok kami sa bawat laro na may paniniwala na mananalo kami. Malaking bagay yan sa liga na ito. Marahil isa rin sa dahilan ng kumpiyansa ni Green ay ang magandang takbo ng Warriors mula nang makuha si Butler. Sa kanyang unang 4 na laro bilang Warrior, nag-a-average siya ng 21.3 points, 7.0 rebounds and 5.3 assists. Kitang-kita na pinunan niya ang papel ng pangalawang superstar sa tabi ni Curry na matagal nang nangangailangan ng isa pang maasahang kakampi. Sa 3 panalo sa huling 4 nilang laro, mukhang gumagana ang bagong trio. Ngayong nasa ikalawang bahagi na ng season, magiging interesante kung kaya bang panatilihin ng Warriors ang kanilang tagumpay, hindi lang ngayong taon kundi sa mga darating pang season. Nakakapanabik ding abangan kung ang matapang na pahayag ni Green na magiging kampiyon ang Golden State ay magiging isa sa pinakamagandang prediksyon sa kasaysayan o isang maling pahayag na babalik sa kanya at sa team kung sakaling hindi nila makuha ang titulo ngayong season. Speaking of Warriors, ang guard na si Steph Curry at forward ng Boston Celtics na si Jason Tatum ang maituturing na dalawang pinakamahusay na player sa court nitong taon ng NBA All-Star Game. Pinangunahan ni Curry at Tatum ang Shaq's OGs sa panalo laban sa Rising Stars ni Candace Parker sa unang round ng mini tournament. Sa championship game, tinalo naman ng Shaq's OGs ang Global Stars ni Charles Barkley. Sa loob ng 2 laro, nagtapos si Curry na may 23 points in 7 of 17 shooting, 10 rebounds and 2 assists. Dahil sa kanyang ipinakitang husay sa harap ng sariling mga fans, ginawaran siya ng 2025 NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award, ang pangalawang pagkakataon sa kanyang career na matanggap ang naturang parangal. Matapos tanggapin ang kanyang MVP trophy, lumingon si Curry kay Tatum at nagbigay ng maikling mensahe na tila may bahid ng pagbibiro. Lifetime Achievement Award, sabi ni Curry. Bagamat si Curry ang nanalo ng MVP, maganda rin ang ipinakitang laro ni Tatum, nagtala ng 19 points in 9 of 11 shooting, 5 rebounds and 4 assists. Ang Celtics star din ang nakapagtala ng game-winning shot sa championship game. Gayunpaman, maraming fans ng NBA ang hindi natuwa na si Tatum ay hindi napiling MVP at idinaan nila sa social media ang kanilang saloobin. Mahalaga ang efficiency. Si Tatum dapat ang MVP. Ninakawan si Tatum ng All-Star MVP. Nagiging katawa-tawa na ito. Si Tatum na rob ng AS MVP, Eastern Conference Final MVP at Final MVP sa loob lang ng isang taon. Fake MVP. Hindi dapat si Curry ang MVP. Ninakaw ang award mula kay Tatum. Curry bilang MVP ay isang malaking joke. Dapat kay Tatum lang talaga napunta yon at ibinigay lang kay Curry dahil sa San Francisco ginanap ang laro. Makukuha ni Tatum ang Eastern Conference Finals MVP at Finals MVP habang si Curry ay manonood lang mula sa bahay. Pero total snub ito. Yan ang lahat ng mga komento ng mga fans nang dahil hindi naging MVP si Jason Tatum sa NBA All-Star kahapon. Ito ang ika-11 pagkakataon na napili si Curry bilang All-Star habang si Tatum naman ay nasa kanyang ika-6 na All-Star selection. Matatanda ang nagharap na rin ang dalawa sa 2022 NBA Finals kung saan nanaig si Curry at ang Warriors laban kay Tatum at sa Celtics. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?